Alam mo ba na may isang laban na matagal nang hinintay ng buong boxing world? Dalawang pinakamalakas, pinakamatalino at pinakamatagumpay na boksingero sa planeta ang dapat magharap sa isang ring. Si Mike Tyson ang pinakanakakatakot na knockout artist sa kasaysayan. At si Evander Holyfield ang disiplinado, matibay at tunay na mandirigma. Pero may isang malaking hadlang, magkaiba sila ng promoter. Sa mundo ng boxing, hindi lang suntok ang laban. May politika, may negosyo at may kapangyarihan. Contract conflicts, broadcast rights, sponsorship deals. Lahat ng ito naging pader na humarang sa laban ng gustong makita sa buong mundo. Halos imposible. Hindi ito simpleng usapan. Inabot ng halos 2 hanggang 3 taon ang negosasyon bago tuluyang nagkasundo ang magkabilang kampo. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy ang tanong ng fans. Maglalaban ba talaga sila o mananatili na lang itong isang what if sa kasaysayan ng boxing? Pero hindi lang oras ang problema, pera rin. Sa panahon na yun, si Mike Tyson ang may pinakamalaking pay-per-view star sa buong mundo. Siya ang dahilan kung bakit bumibili ang milyong-milyong tao. Samantalang si Evander Holyfield naman, isang champion pero hindi paborito. Kaya ang tanong, paano hahati ng kita? Sa laban na ito, hindi pantay ang hatian. Mike Tyson humigit kumulang 30 million guaranteed, mas malaking bahagi sa pay-per-view revenue. Habang si Evander Holyfield naman, humigit kumulang 10 milyon hanggang 15 milyong guaranteed. May bahagi rin sa pay-per-view pero mas maliit. Sa madaling salita, hindi ito 50-50. Mas malaki ang share ni Tyson. Pero kahit ganito, tinanggap ito ni Holyfield. Dahil para sa kanya, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa respeto, sa legacy at sa pagpapatunay na siya ang tunay na kampiyon. Sa likod ng eksena, nagbanggaan ang dalawang mundo. Magkaibang promoter, magkaibang network, magkaibang interes. Pero sa huli, nagkasundo sila sa isang bagay. The fight must happen. At sa wakas, nabuo ang laban na akala ng lahat ay hindi mangyayari. Noong November 9, 1996 sa MGM Grand Las Vegas. Matapos ang taon ng paghihintay, $1 million ang negosasyon, dumating ang gabi na babago sa kasaysayan ng boxing. Habang ang mundo ay nanunood, nagharap ang dalawang higante, Mike Tyson at Evander Holyfield. Sa round 1 to 3, agresibo agad si Mike Tyson. Classic Iron Mike, explosive, mabilis, nakakatakot. Sa papel, siya ang paborito. Umaasa ang lahat, matatapos agad ang laban. Pero hindi umatras si Holyfield. Sa halip na matakot, sinalubong niya ang bagyo. Rounds, dito nagsimulang magbago ang lahat. Unti-unting nag-shift ang momentum. Si Holyfield gumamit ng smart combinations, precision counter punches at isang matibay na baba. Napansin ng lahat, hindi makapasok si Tyson. Nahihirapan siya at habang tumatagal, siya ay napapagod. Habang tumatagal, ang laban mas nagiging malinaw. Hindi ito ang inaasahan ng mundo. Ang dating halimaw sa ring ay unti-unting nawawala ng kontrol, frustration, pagod at pressure. Samantalang si Holyfield lalong lumalakas. At dumating ang sandali na magtatakda ng kasaysayan. Round 11. Sunod-sunod ang suntok mula kay Holyfield. Malinis, malakas, walang tigil. Habang si Tyson pagod na, wala nang depensa. Tinapos ang laban.
Panalo Evander Holyfield TKO. Isang napakalaking upset. Tandaan, si Tyson ang paborito, si Holyfield ang underdog. Pero sa gabing yon, ang underdog ang naghari at muli siya ang heavyweight champion ng mundo. Matapos ang taon ng paghihintay, milyong dolyar na negosasyon at halos imposibleng kasunduan. Isang gabi lang ang nagdesisyon ng lahat. Sa boxing, hindi lang lakas ang nananalo, hindi lang pangalan, hindi lang pera, kundi puso, disiplina at paniniwala. At sa gabing iyon, pinatunayan ni Evander Holyfield na ang tunay na kampiyon ay hindi natatakot sa kahit sino.